Kailan ka ba kasi uuwi? Himig na iinis sa tanong ni Hazel sa kanya. Kiniling niya ang ulo at tinignan na nakalapag na cellphone malapit sa ulo niya. Tapos na ang inaasikaso ko rito, pero baka sa sunod na araw pa ako makakauwi? Siyempre kung maaga siya bukas. Isang araw at isang gabi lang siya magbabiyahe mula Maynila hanggang Mountain Province. Sa Isabela siya dadaan at diretso na siya sa Bontoc. Ba't sa susunod na araw pa? Bakit di na lang bukas? Nakikinitan niyang nakasimangot at nanghahabang nguso, kaya't napangiti siya habang ini-imagine ang itsura nito ngayon. Siyempre, ngayon lang ako muling nakapasyal dito kaya't dapat lang maghanap ako ng... Subukan mo maghanap na ibang babae dyan. Pag uwi mo rito, sasabuhin ko ng asido yung alaga mo. Nagbabantang asik nito. Tumawa siya at biniro pa rin ito. Pang isang gabi lang yon, Hazel. Uwi pa rin ako niyan at ikaw ang number 1 casual friend ko. Asshole. I will curse your cock so it will not rot and you can never use it again. He laughed so hard until he's clutching his stomach. And you're still laughing. Akala mo di ko gagawin yon? Magpapaturo ko kung paano mag-curse. Maraing hayag nito. Hindi ka ba iiyak kung hindi mo na siya matitikman? Ikaw rin ang mabawalan pag ginawa mo yun eh. Kasi alam mo kung gaano mo kamahal ang little Adonis ko. Banat pa niya't narinig ang paghugot nito ng hininga. Oo nga no? Biglang sang-ayon nito dahilan para magtaginting siya at tumawa muli. He really liked her sense of humor. Hindi ko na nga pala gagawin yun. Kung katabi lang niya to, baka mahigpit na niya itong niyakap. Pinupog ng halik sa mukha. Excited si Hazel na nagpatulong kay Belle na ihanda ang iluluto niyang pakbet at adobo. Dahil ang mga itong tinuro nito na mas madali at gustong iniulam ni Adonis. At nalaman niya rin mismo kay Bella na hindi totoong adobo ang paborito ng binata, kundi lahat ng pagkain gusto nito. At gusto niyang sabunutan ng Andrea na yan dahil akala mo alam lahat. Proud pa talagang sabihin ng adobo ang favorite ulam ni Adonis, pero hindi pala. Kung nandito lang ang babae, baka inarkohan niya na to ng kilay. Ipapamukha niya sa babaeng nagmamarunong lamang ito para sabihin sa kanyang mas matagal nitong kilala ang lalaki. Hindi niya sure kung anong oras makakauwi si Adonis, pero gusto niya pa rin ihanda ang lulutuin. Dahil ayaw niyang ang unang pagkain na matitikman ni Adonis na niluto niya ay palpak. She wanted to be perfect at makitang nagustuhan niya ng lalaki. Dito na rin niya ito iluluto at pagkatapos ilalagay niya sa container, uuwi sa bahay ng binata. Wow! Di na mapuknat niyang ngiti mo ha. Baka mapunit na yung labi mo. Narunod yung kantsaw ni Bella sa kanya. Ay! Excited ka sa pagdating ni Adonis? Malawak nang umiti siya at hiniwa ang sibuyas. Di man siya sumagot, mahalata pa rin yon sa reaksyon niya. At nakakahawa yung ngiti mo, Hazel. Tugtong pa nito. Siguro ko masisiyahan talaga si Adonis dahil nag-effort ka magluto. Ang excited akong marinig ang sasabihin niya kapag natikman niya na tong niluto ko. Pagkatapos maihanda lahat, nagsimula na siyang magluto habang nakalalay pa rin si Bella sa kanya. Di pa niya gamay lahat kaya't syempre hindi siya hahayaan ito na mag-isa lang siya dito sa kusina. Napapangiwi siya kapag tumatalsik ang mantika sa kamay niya nang igasan niya ang bawang, sibuyas at luya para sa pakbet. Mas gusto raw kasi ni Adonis yung ginigisa muna lahat bago ilagay ang bagoong. Halos isang oras din siyang nagluto kasama ni Bella. Na matapos sila'y pawisan na siya at basa ang likod niya. Bumabakat ang damit niya sa katawan at nasisilip na ng strap ng bra niya sa likod. Naupo siya sa silya at pinaypayan ang sarili habang nakaukit sa mukha niyang pagka-proud sa kanyang sarili. Ginawa niya talagang lahat para matuto at mamemorize ang recipe. Alam niya napakasimple lamang nito pero para sa kanya, proud siyang sabihin na naranasan niya ang ganito, ang mapasa sa palayok. Pwede ba nating tawagan si Adonis kung nasa na siya? Nangalumbaba siya at umasam na kumarap na 5 beses kay Bella at tumango. Ngunit di pa nito tinatawagan ng numero ng binata, may natanggap tong mensahe. Napangiti na mabasa ang anong sinasabi ng mensahe nito, kaya na-curious siya. Pero hindi nito yon sinabit, baka ang asawa nito yon at nilalambing na naman si Bella. Pero lumalim ang gatla sa noon niya nang ibalik nito yon sa taas ng ref. Di tinawagan si Adonis tulad ng pinakiusap niya rito. Kapag daka, kinuha ang nakareding container at ito pa naglagay ng ulam na niluto nila doon. Takang pinanood niya ito hanggang matapos ito. Isa pa, hindi pa nito ginagawa ang sinasabi niya. Di mo ba tatawagan si Adonis? At ubiling kanyang tanong. Nilagay ang 3 container nito sa basket. Ang 2 ay ang nilutong ulam at kanin pa naman ang isa.
Siyempre wala sa kanyang susi ng bahay ni Adonis, kaya dapat nang lutuin niya lahat dito pati ang rice. Ito, kunin mo to at dalhin mo na kay Adonis? What? Di pa rin niya nakuha ang punto nito kaya't nilagay nito sa kamay ang bag. Ayaw mo bang makita ang isang linggo mo nang hinihintay? Pa-mysterious pang wika nito. Nanlaki ang matang bigla siyang tumayo at kung di siya maaga pumaga pa sa mesa, napatid siya sa bumagsak na silya sa pagmamadali niyang kumilos para puntahan si Adonis. Mabuti't di nahulog ang hawak niyang basket at baka nagkalat na ang pagkain sa sahig. Dahan-dahan ka lang at di naman siya aalis. Amused na hayag nito at tinulungan pa siya itayo ang silya. I really can't wait to see him. Thank you for helping me cook this. Tumakbo na siya palabas, bitbit ang basket. Animo isa siyang contestant sa track events na bilis ang pagtakbo niya. Para may pakpak ang pa at feeling niya, hindi sumasayad sa daan ng paa niya. At kung naaalala niya, hindi siya tumakbo ng ganito kabilis nang sumali siya ng track and field nung nasa middle high school siya. Kapag physical education nila ay siyang palaging nasa huli kahit nakakagulat talaga ang bilis niya ngayon. Her heart beats wildly at the thought that she will see him after a week. She really missed him so much that she wanted to plunge herself in his arms. Gusto niyang masamyo ulit ang amoy ng binata para maibsan na ang pagkasabik niya rito. Nang tanaw na niya ang bahay ni Adonis, bumagal ang kanyang pagtakbo. Huminga siya ng malalim, inayos sa nagulong buhok niya, pati na ang suot niya. Tapos pinunasan niyang pawis at tinamoy ang sarili para lang mapangiwi. Dahil katatapos lang niya magluto, amoy bawang at sibuyas siya plus yung pawis niya. Nag-atubili tuloy siyang tumuloy at gusto niyang bumalik sa bahay ni Bella para maligo. Pero nang tingnan niya ang bintanang bumukas, nawala lahat ng self-consciousness niya dahil sa mabahong amoy niya. Nagpatuloy siya naglakad hanggang sa nasarap siya na nakabukas sa pinto. Ni hindi niya namalayan abot hanggang tenga ang ngiti niya at ang puso niyang kanina pa nagwawala sa bilis ng pagkabog nito. Pumasok siya sa loob pero di niya nakita ang binata, kaya dumako ang mata niya sa nakasarang pinto ng kwarto nito. Nilapag niya sa mesang dalang pagkain at lumapit doon. Walang pagdadalawang isip, tinulak niya yun pabukas. Mabilis umikot si Adonis na nakatalikod sa kawin niya dahil nagpapalit ito. Malawak agad nang umitito sa kanya at ibinuka ang dalawang braso. Binato agad niya ang sarili dito at sinalo naman siya nito. Sumabsob siya sa dibdib nito habang sumisinghot. Napahikbi rin siya. Di napigilan umiyak dahil sa tuwa. Hey! Usal ni Adonis at mahigpit ding niyakap siya nito. Naramdaman niya hinalikan nitong tuktok ng ulo niya, kaya't luha ang nagtaas siya ng ulo. Kaya naman sa mata niya dumampi ang labi nito. Mas lalo pa niyang tinaas ang ulo hanggang sa labi niya ang hinalikan nito. Siya agad nang humalik at nagpalalim ng halikan nila. Halos iliin niya na ang katawan sa bisig ni Adonis. Kung bahagyang ilalayo nitong labi, sinusundan niya ito. Ayaw niyang maputol ito. Naglumikot agad ng kamay niya at pinasok sa suot nitong t-shirt. Hinaplos at pinipisal niya ang mga muscles nito. Nanggigigil na kinagat niyang labi nito at nalasahan pa niyang dugo sa labi nito kaya lumuwag sa pagkakakagat niya rito. Habang si Adonis sinipa ang pinto, pasara pagkatapos ay binuhat siya at pinaupo sa mesa sa kwarto nito. Bumaba ang labi nito sa leeg niya. Pinasil din ito ang binti niya. Hinubad nito ang mga kasuotan niya at ganon din siya. Di na siya makapaghintay na pumasok ang sandata nito. Naibsan na ba ang pagkasabik mo? Pabulong na biro nito. Kulang pa, tugon niya at sumandal dito. I still want more? Hapon na nang lumabas sila ng kwarto. Saka lamang naalala ni Hazel ang mga niluto niya. Natatarantang binuksan niya ang bag at nilabas sa mga container. Binuksan yon isa-isa. Nag-aalala siya na baka napanis na ang mga ito sapagkat mainit pa na nalagay ni Bella sa container. Kung hindi ba naman dahil sa kalibugan nilang dalawa, dito mawawala sa isip niya? Ano ba mga yan? Sinilip ni Adonis ang laman ng container at tumaas ang kilay niya na makita ang laman ng mga yon. Di niya inaasahan ng mga pagkain pala ito. Di naman to panis, diba? Pinagirapan kong iluto to para sana matikman mo. Kagat labing hayag nito. Nalungkot ito dahil mahasayang effort nito kaninang umaga. Ngumiti siya at pinisel ang puwet ng dalaga sabay sabing, ibang pagkain ang nauna mong pinakain sa akin eh. Dapat kasi ito munang pinatikim mo sa akin. Pili ang humagikik ito at pabirong hinawakan ang pribadong katawan niya bago binawi kaagad iyon. Mapang-akit pang kilagat nito ang ibabang labi. Siyempre, unahin ko muna itong asikasuhin. Ilang araw ng pahinga to at baka gutom na gutom na. Sige nga,
Ito naman tikman ko kung papas ang luto mo sa panlasa ko. Ani at kumuha ng pinggan. Pagkatapos silagyan to ng kanin at ulam. Hindi ba muna natin iinitin? Gulat na tanong nito na magsimula na siyang kumain ng nakatayo. Hindi na. Ang sarap. Tanggi niya at muli sumubo. Tinulungan ka ni Bellang lutuin to? Tumungo ito at nangalumbaba habang pinapanood siyang kumain. Baka sa mukha nitong nasisiyahan tong makita na gustuhan niyang niluto nitong pagkain. Her eyes twinkled as she pushed the other container. Ang pakbet ang laman nun. Sinalyapan muna niyang mukha nito na mababakas ang tuwa. Kumuha siya at nalagay sa pinggan pagkatapos ay sumubo. Saktong alat at di nakakasawa. Kung hindi dahil kay Bella, hindi ko masusubukan na magluto. Hindi kasi pumasok sa isip ko na magagawa akong pumasok ng kusina maliban lang kung kakain ako. Anito. Kumoto na isa pang pinggan at nagsimula na rin kumain. Parang pinauna lang siya nito para tingnan kung gusto niya ang mga niluto nito. Naintindihan ko na si mama noon kung bakit kailangan kong matuto. Kasi habang nandun ako sa bahay nila, nakita ko kay Bella ang importansya nito. Sa tuwing kakain kami, naririnig kong pinupuri ni Rigor at ang anak nila ang mga luto niya. At palagi ko rin naririnig mabuti at silang nagkatuluyan. At di ko mapigilan ang sariling sana, katulad ko si Bella. Di lang marunong magluto, kundi pati lahat ng gawaing bahay ay sa bukid din. Nakakaingit ang pagkasama nilang dalawa. Napatango siya at lihim na pinuri ang dalaga. Mukhang tamang ang ginawa ng magulang ito dahil ito, willing na rin tong matuto. Para naging maganda rin ang pagtira nito doon. Maraming narealize pagkatapos makita ang ugali ni Bella. Sana maintindihan din ito na walang patutunguhan ang pagiging brat nito sa kanyang magulang. Sinamahan ko si Bella kahapon sa bukid. Yung tinanaman niya ng mga ginger. Pinakita nito ang kamay na may maliit na sugat at halatang medyo fresh pa ngayon. Wala siyang makitang pagsisisi sa mata nito na nasira ang ganda ng daliri nito at may kumurot sa puso niya. Tinulungan ko siyang bunutin ng mga ligaw na damo gamit ang sickle at muntik ko pang masugatan ang daliri ko pero nag-enjoy talaga ako. Na ibang ligaw na damo nakikita ko noon, inaalagaan at ginagawang bulaklak sa kanilang bahay. Inawakan niya ang kamay nito. Hinaplos ang daliri na ngayon magaspang dahil sa sugat. Di katulad noong napakalambot at parang pag kinagat mo ay agad nang masusugatan. Napahintuto sa pagkukwento ng haplosin niya ang maliit na sugat sa kamay nito. Maganda pa rin naman ang kamay mo. Sinserong bigkas niya at ginitian ito. Binanitwin nito ang pagkakahawak sa kamay niya at gumiti. Nakita kong kamay ni Bella at mas malala pa kaysa kamay ko. Pati nga yung kuko niya at may nasira na rin dahil daw natamaan na nahulog na bato. Tapos ganun din ang kamay mo na mas magaspang at puro kalyo dahil sa trabaho mo sa bukid. Nung una, tumikim ito at nahihiyang nagyoko ng ulo. Ayoko makipagkamay noon kasi nakita ko. Marumi ang kuko mo at puro kalyo kaya tandidiri ako. Tinignan siya nito na parang biglang na-frustrate. Nainis to sa sarili sa naging asal nito noon. Hindi ako clean freak or may mysophobia. Pero kasi, naiintindihan ko, Hazel. Huwag mo nang alalahanin yun. Aniya para dito lalong ma-pressure na magpaliwanag sa kanya. Estranghero tayo sa isa't isa noon, kaya't okay lang na mag-react ka sa ako na nararamdaman mo. Isa pa, hindi naman ako na-offend. Mas na-amuse pa nga ako sa reaction mo dahil para kang palakang takot sa bagong kapaligirang napuntahan mo. He smirked and then leaned closer. Di ko pa nakakalimutan ang pagbaong ng takong ng sandals mo sa lupa at paliligo mo sa putikan. Sa halip mahiyato na ipaalala ang insidenteng iyon ay ngumisi ito. Iniunat ang kamay at tinuturo at nilagay sa baba niya bago tinaas ang kanyang mukha. Parang may naalala din to ng mga araw na yon. Habang inaalis mong sandals ko at nakayuko ako, napansin kong matangos mong ilong nun. Ang mahabang pilik mo na mas mahaba pa yata kaysa sa akin. Di ko lang magawang hangaan ng mga to dahil naiimbyar na ako sa'yo. Dahil unang encounter natin yun pero nakaguhit na sa mukha mong kapilyuhan. Tapos ramdam ko nakakalokong tingin mo bawat pagsulip mo sa akin pero ngayon? Kumindat to sa kanya at malanding bumulong. Naakit ako sa alindog mo at sa mahaba at matabang nota mo. Adik na rin akong halikan ng labi mo. Di ko na alam ganito ka na palang makipagbiroan ngayon. Sabay silang napalingon sa bukana ng kusina nang marinig si Rigor. Kaswal na nakamasid to sa kanilang dalawa habang magkasalikop ang braso sa dibdib nito. Animo normal lang na bitawan na salita dahil umarko pang kili nito. Kanina ka pa dyan? Tanong niya sa kaibigan bago sumulyap kay Hazel na binawi ang kamay at tinuloy ang kinakain.
Nakayuko to kaya di niya mawari kung nahihiya ba o hindi. Pero na makita niya ang tenga nitong namumula, alam na niya anong nararamdaman nito ngayon. Kumatok ako kanina sa pinto pero walang sumasagot. Kaya pumasok na ako dahil narinig kong boses niyo. Siguro may mga 10 minuto na siguro nakatayo ako rito pero di niyo ako pinapansin. Pasensya ka na ha. Halika't saluhan mo kami. Tapos na akong kumain. May nilapag tong bottle ng Coke sa mesa. Nang tingnan niya iyon ay nahulaan yon ng wine. Wala akong kasamang inom sa bahay kaya't pinuntahan ko na kayo rito. Ah, ganun ba? Sige, maupo ka na dyan. At tapos naman na akong kumain. Tumayo siya at nilagay ang pinagkainan sa lababo. Pagkatapos kumuha ng 2 baso at muling naupo. Sinalinan ni Rigor ang mga yon at nagulat pa siya nang suminghap si Hazel. Kakatapos lang din kumain. Ang bango. Ano yan? Rice wine. Tugon ni Rigor. Gusto mong tikman? Hindi. Sinaway ni Adonis ang kaibigan nang alokay nito ang dalaga dahil alam na niyang umiinom ito. Sige, ang bango talaga eh. Parang ang sarap. Nagmamadaling tumayo at kumuha ng isang baso. Agad naman nilagyan ni Rigor ng wine. Habang sumisimsim siya, pinagmasdan niya ang kumikinang na mata ni Hazel. Pagkatapos sumimsim at biglang nandaki ang mata. Kahit tinitot sabihin na gustuhan nito yon, sa reaksyon pa lamang nito. Ang tamis! Inisang lagok nitong nasa baso at muling nilapit kay Rigor. Nangingiting sinalina ng kaibigan niya yon. Iba ang taste ito sa mga wines at tequila na iniinom ko nun sa Amerika. Unique ang lasa. Pinanood nila tong diretsong ininom ulit iyon. Pagkatapos nagkatinginan sila ni Rigor at sabay ngumisi. Parang nababasa nilang iniisip ng isa't isa dahil nagkakaintindihan agad sila sa isang tinginan pa lamang. Gusto nilang makita kung malalasing ba si Hazel sa rice wine na to. Siyempre, mahilig to sa party, kaya ba baka malakas ang alcohol tolerance ng babae? Gusto mo pa? Maraming ganyan sa bahay, Hazel, kasi marunong gumawa ang asawa ko. Kung gusto mo, dalan ulit kita sa susunod. Alok pa ni Rigor. Sir, I want 4 bottles like this one. Tinuro nito ang bote na Coke, 1.5 liters. Do you think I'm weak? Nope. Kaming lahat ng kaibigan ko, akong hindi pa nalalasing pag umiinom kami. Sa halip silang uminom, pinanood nila tong ubusin ang 2 wine ni Rigor. At totoong sinabi nito na hindi to agad malalasing dahil na matino pa rin tong nakaupo sa silya. Pero tingnan nito ang mata nila ay sabay silang bumuntong hininga. Namumungay na ito at unfocus ang tingin. Nakangiti may parang nananaginip naman. Nang subukan niyang ibagayway ang kamay sa mukha nito, hindi to nag-react. Mas malala pa yata ang tama niya kaysa sa'yo nung unang tikim mo ng ganito. Natatawang komento ni Rigor. Jeez, isang baso lang nainom ko at siya na umubos nun. Pustahan tayo. Bukas ani mo sasabog ang ulo niyan. Sinong sasabog ang ulo? May bakbakan ba kayong pinapanood? Tanong ni Hazel at parang tanga sa lawak ng ngiti nito. Yung balls mo ba, Adonis, sasabog? Humagalpak ng tawa si Rigor. Shit, Adonis. Sasabog daw ang ball mo. Gusto mo bang tingnan natin? Dugtong ni Hazel at takmang hahawakan ng kandungan niya. Maaga pinawakan niyang kamay nito, kaya humagikiktot sa mabsob sa dibdib niya. Bloody shit! Malakas na mura niya at tinig ng kagatin ng mariin ng nipples niya. Hazel! May kalakasang hinuwakan niyang ulo nito at tinulak, pero di niya to binitawan at baka mahulog sa silya. Ngayon nakapikit ang dalaga tumihilig. She's even drooling. You better not bring this rice wine again next time. Nagbabanta ang tonong angel kay Rigor na tumatawa pa rin. Okay. Uuwi na ako para makasikaso mo na siya. Nakangisi pa rin paalam nito. Tinignan niya ang dalagang kahit nakaupo, humihilig pa rin. Pinitik niya ang noon nito at wala man lang siyang natanggap na reaksyon mula rito. Di pala nalalasing ha?